dear beloved, Boss Mike, Cervera. Ang problema ngayon ng mga 18 kargadores, abay, idinidemanda na ho sila. Oh. Eto na ha, si Senator Trillanes ay tumungo po sa DOJ para ho, sa meeting para ho sa pagsasampa ng kaso laban nga po rito sa 18 kargadores. Nauna na nga po dyan na nagsampa, ito hong si Laila de Lima. Mga kababayan ko, sana magsampa rin ng kaso si Loren Legarda. Pero wag na nating asahan si Loren Legarda. Bakit? Bakit nyo aasahan si Loren Legarda? Absuelto na. At saka tinawag niya ng mga hero. Bayani daw yung 18. Sabi naman ng Malacanang, mga kargadores, basorero. Pero dito, yari kayo. Alam nyo mga kababayan, may kausap po akong abogado kahapon sa isang pinuntahan kong meeting. Sabi ng abogado, nako, lagot ngayon ang mga yan. Yan, yung 18 na yan, lagot sila. Oo, magkano lang naman yung 5 million sa problema na kakaharapin nila. Maaari sila dyan na makulong sa dami ng mga sinangkot nila na mga tao na wala palang mga alam-alam sa mga pinagsasabi nila, problema ngayon. Oo, ang problema hindi nila napapansin na dumidistansya na itong mga nagdala sa kanila dyan. Sino? Sila Mike Defensor, sila Marcoleta, sila Attorney Talikod. Kita nyo mga kababayan, Yan, yung mga nagdala na yan. Ang problema ngayon wala na, distansyado na yung mga yan. Pakialam ng mga yan sa inyo, bayad naman kayo. Makulong kayo dyan, wala silang pakialam. Maniwala kayo. Hindi kayo pakikialaman ng mga yan. Ang dami nyo ng kaso. Baka akala nyo ganun-ganun lang ang may kaso. Meron nga akong naalala na namamalimos pa Diba? Nung nahatulan, dahil sa parehas na kaso na kakaharapin nyo, kayong 18 kargadores, namamalimos na. Kita nyo? Baka akala nyo ganun-ganun lang. Kaya tayo mga kababayan, maingat tayo sa mga ganyan. Hindi kasi tayo bobo di ba? Hindi katulad nila na bunganga lang ng bunganga yung puhunan Hindi ho. Ang pagbablog, ginagamitan ng utak. Hindi puro bunganga lang. Di ba? Hindi yung emosyon, bunganga, tapos iiyak ka. Inang vlogger yan, Kita nyo mga kababayan, yung idol ni Addictus Rex. Gagamitin ng emosyon. Bubunganga. Tapos iiyak. Gagano, mag-hysterical. Sabay hihingi ng tulong, mamamalimos. Ang galing-galing naman talaga ng strategy para makapang-hot-hot. 'Di ba? Kunyari galit-galitan, emosyon, iiyak, bubunganga, tapos iiyak, bubunganga, iiyak, sabay pengi po ng tulong. 'Di ba? Alam nyo na. Dito, tandaan nyo TJR, late ka na. Nako. Pasok. Sir, that case sa FBI. Sir, later interview. Pugi. Pugi. Ang pogi ni Sentry, mga kababayan, Ang pogi. Okay na, sir, medyo deadline. Ayan na, nagsampa na ho, Si Sentry, lagot kayo ngayon dyan. Ngayon, bigyan ko kayo ng sample ng mga bata ni Argo. Eto na. Nako, makukulong na ho. Sino? Si Respicio?
O syempre, matikas talaga yan si Sentry. Makukulong na si Respicio. Oo, iba talaga ang aura ni Sentry, ano? Oo naman. Oo, iba ang aura niya sa personal. Talagang snappy. Talagang alam mong, alam mong galing sa PMA eh. Ngayon, si Respicio, balikan muna natin. Yung pong abogado na maitim na malaki ang butas ng ilong, natatandaan nyo ba yon? Natatandaan nyo po yon? Yung malaki, yung butas ng ilong, ganyan na, meron nga ginagamit nila, Google daw, nilalagyan ng ini-edit nila. Yung ilong niya, ganyan, yung ganyan, di ba, malaki ang butas. Ini-edit, lalagyan ng G dito, tapos G uli, L, gano'n, Google, yon. Kilala nyo na. Eto na ngayon. Namomroblema ngayon. Bakit? Mukhang makukulong din, mga kababayan. Bakit? Mukhang may tumama sa kaso eh. Pasok! Mukhang maaaresto. Ayan na, mga kababayan ko. Binalita pa talaga. Ganito mga DDS, proud na proud sila sa katangahan nila. Kasi nasasaktan na siya na tinatawag na nog-nog. Kaya nagfilter na ho. Eto na. Eto na ho yung malaki ilong, malaki butas ng ilong. Mukhang makukulong na daw siya. Masamang balita po, mukhang maaaresto po ulit ako dahil natalo po ako sa isinampang kaso ng COMELEC tungkol sa pagpapakalat ko daw ng fake news sa Yan, kita nyo? Natalo, mga kababayan. Natalo. Laban dito sa isinampang kaso ng COMELEC, laban dito. Netong si George Garcia. Mga kababayan, nako po, yari ka. Baka kala nyo di ba? Di kulong. Ngayon, eto, kayo mga 18 Marines. Baka nakakalimutan nyo, hindi lang isang beses na counts, hindi lang isa na count yan, dalawa, maraming counts. Yung alin? Yung laban sa inyo, bakit? Maraming beses kayo nagpa-presscon. Di ba? Ang dami nilang beses nagpa-presscon. Iba-ibang okasyon. So, bawat isa, isang counts yun. Di ba? Bawat isa, isang count yun, mga kabayan, isang count yun. Kung ilan yan, nako, marami yan. Kaya ngayon, hindi kayo sisinuhin. Kahit na ang Pangulo hindi nagsasalita yan, kasi ang gusto ni Pangulo, dumaan sa lahat ng proseso. May due process pa rin kayo. Kahit na binabalahura nyo, ang sino-sino, may due process kayo. Di ba? Ginamit natin yung due process para malaman ng kung sinong mga tao ng mga salita lang ng salita na akala mo ay totoong-totoo yung mga sinasabi nila. Ngayon mga kababayan, paano ngayon ito? Si Respicio, proud na proud pa. At nagdidelikado pa ito na matanggal, matanggalan ng lisensya bilang abogado. Masamang balita po, mukhang maaaresto po ulit ako dahil natalo po ako sa isinampang kaso ng COMELEC tungkol sa pagpapakalat ko daw ng fake news sa Kita nyo? So aminado siya dyan Aminado po si Respicio na natalo siya sa sinampang kaso ng COMELEC laban sa kanya. Kaya mukhang maaaresto po ito. Maaaresto. Kaya tignan natin kung makakapagpiyansa, ganyan. Ano ba ang hatol? Ito ba Ito ba katulad hunong iba na pag mumultahin lang ng pera o ito ay may kulong talaga? Nako, yari ka. Kung makukulong, yari talaga, di ba? Dictus Rex, islap, kayo dyan, di ba? Sabi ni, nandito na naman si Islap, nag-aano naman ito. Para alam, hindi ka nagmamaleta. Marami akong maleta. Ilan bang maleta gusto mo? Marami akong maleta.
Di ba? O, eto na ngayon mga kababayan, ha? O, gold bar, gusto mo? To si Islap, talagang basher ito eh. Itong mga basher ko, mga kababayan, mahal ko naman kayo eh. Bakit? Kapwa ko kayo Pilipino. Kaya kahit anong sabihin nyo sa akin, tatanggapin ko. Pero yung sasabihin nyo na, na male-maleta, puro kayo maleta ng maleta, wala namang kwarta. Di ba? Ito na mga kababayan. Pasok. Internet na isinampa nila sa Prosecutor's Office ng Manila. Sabi po nila, dapat daw po ay mas naging respectful ako at mas naging formal sa aking pagsasalita. Correct. Hello, sirs! Ang freedom... Kita nyo mga kababayan. Huwag mo nang questionin ng, ito naman parang hindi abogado, kukutusan ko to eh. Uy, respisyo abogado ka. Huwag mo nang questionin kung yung di ba Nino Barsaga? Tangina to si Nino, Boss Mike, ako mahal mo din? Mabango daw siya ngayon. Oo. Hindi, nandiyan dyan si hiramin mo si Arnold Lopez kay Aichang, Nino. Ayan na. Ito na mga kababayan, Kini-question ang hatol ng korte netong bobong abogado na to. Ito na, pasok. of speech po ay absolute. Hindi po sinabi na freedom of respectful and formal speech. Mahalaga po ang ating kalayaan na magsalita dahil ito Kita nyo mga kababayan, bobo. Yun naman pala, bakit hindi mo ginamit yan? Di ba? Bakit hindi mo ginamit yan? Yang katwiran mo na yan sa korte. Bakit iba yung naging resulta ng desisyon kung nahatulang ka ng tanga? Di ba? Nahatulang ka na. Kung ganyan pala yung katwiran mo, di ba? Di ba Di ba, Islap? Ito, tingnan nyo mga kababayan, Ito, tingnan nyo to. Si Respicio, mga kababayan, sinasabi na malaya daw dapat freedom of speech yan. Yung ginawa ko, yung sinabi ko. Di ba? Pero, ang kinakatwiran niya ngayon, ganyan, bakit hindi mo ginamit sa korte? Bakit sa social media mo ginagamit? Ibig sabihin, baka nga namang ginamit niya yon, kaya lang hindi pinakinggan ng korte. Kasi mukhang matibay ang ebidensya ng COMELEC na talagang nanira tong putang inan to. Di ba? Ngayon, ano ang ibig ko sabihin dito? Kung itong mga ito, abogado, kayong mga 18 basurero, kayong 18 kargador, yari kayo. Yari kayo. Yari kayo mga kababayan dyan. Maniwala kayo. Baka akala nyo salita-salita lang yan. Yari kayo. Kawawa kayo. Kawawa pamilya nyo. Mga asawa nyo. Diba? Paano ngayon pag nakulong kayo? Walang beng-bang yan. Hindi nyo ba iniisip yon? Pag nakulong kayo, yung mga asawa nyo wala nang beng-bang. Di ba, Islap? Wala nang beng-bang. Niya nga makauyos-uyos na pa Ay, wala na. Awanan ti uyos-uyos dati inangasan. Naibos ti nako. Siyempre nyapengay garod naka-praise on. Alangan mga maka-uyos-uyos da pa iti ni Rabi Ni Rabi awanan na! Awanti, ay, naapo. Putik. So, paano ngayon? Yung mga maiiwan. Ay, delikado. Ang problema, pag nag-asawa pa ng iba. Tapos, ngayon mga kababayan, marami tayong napapanood. Lalo na, ganyan ang asal nila. Diba? Siyempre, papatol yan sa kapwa DDS. Hindi, sana kung yung mga yan makakakuha
ng mga loyalista. Loyal nga eh. 'Di ba? Loyal nga eh. Kaya nga loyalista dahil loyal tayo. Oh, kung makakakuha ng ganun yung mga 'yon. Kung hindi. Ang problema pag nakakuha DDS. Yari. Parang si Digong, kita nyo? Shota na ni Tulpo, abay gusto pang bengbangin. Sino? Si yung shota niya. Di ba? Nakuha nyo mga kababayan? Ang problema kung may mga anak kayong mga babae, eto masakit. Ha? Eto masakit. Kung may anak pa kayong mga babae tapos DDS ang naging jowa, ha? Ang ipinalit sa inyo, kapwa nyo DDS, alam nyo na. Ha? Baka pati mga anak nyo, manyakin ng mga yan. Diba? Mga manyak yan eh. Yung mga DDS, mga kababayan. Kung may anak yung mga 18 basurero, na babae, kung manyakin ng mga magiging, nangyayari yan mga kababayan, baka akala ninyo. Ha? Baka akala ninyo, nangyayari yan, yung babae, may mga anak may anak na babae. Tapos, nag-asawa ng iba. Kaya pala nag-asawa, hindi lang pala yung nanay ang target, pati yung anak niya. Di ba? Di ba mga kababayan? Sila pag may bayad, loyal. Paano ngayon yun? Maaatim mo yun? Nako, sakit sa ulo niyan. Hanggang sa magbigtik ka na lang sa kulungan. Diba? Parang si Digong, ngayon, manyakis na killer daw pa, sabi ni Pacquiao Beats. Sino yun? Yung, si Rosana Roses, diba? Binulungan daw si Montulpo na, ni Digong na, Mon, pwede ko bang hiramin yan si Rosana? Diba, mga kababayan, saan ka naman nakakita ng ganun? Shota mo na eh. Pinagnanasahan pa ni Digong. Ganun kasi ang mga DDS. Ang ibig kong sabihin, Marites Musni, paano ngayon yun? Diba? Sa halagang 5 milyon. Yung 5 milyon pa na maiiwan ninyo sa mga asawa ninyo, nako, iba makikinabang. Nasa loob ka, yung asawa mo, nag-asawa ng iba, papasasaan ngayon yung 5 milyon na binayad sa'yo. Diba? Ang sakit nun. Masakit. Oo, masakit yun. Oo. Hindi, tinotorture natin yung mga isip nila. Torturein natin yung mga isip nila. Yari na tayo yung kwento ni Mike Cervera. Mukhang magkakatotoo na. Di ba no? Mga kababayan, paano yung? Wala na. Sabi ko sa inyo, may 5 milyon. Iiwan nyo sa asawa nyo. 1 milyon nga lang eh. Iiwan nyo sa asawa ninyo. Ewan ko na kundi, pumulupot lahat ng mga kakilala nyong kumpare dyan. Di ba? Pupuluputan talaga yan. Di ba no, mga kababayan, Grabe. Our beloved Boss Mike Cervera.